Salamat po, Sister Grace. Pantayan naman po natin yung energy ni Sister Grace. Palakpakan po natin ating Panginoon. Ayan, salamat po sa buhay ng ating napakagandang kapatid na si Sister Grace. Ayan. Ang mga taga-biyaya ng Diyos, full of energy yan. Kahit isang buong linggo ikaw ay napagod sa trabaho, buong linggo napagod ka, bilang isang nanay, nakakapagpa-manicure ka pa rin. Ayan, isang linggo nagdaan, alam niyo po, siyempre ako po ay 3 po ang aking anak. So, siyempre, madami tayong inaasikaso. Mula umaga hanggang hapon, hanggang gabi, ayan, pumapasok, magluluto. Pero nandun pa rin ang kasabikan ng ating paglilingkuran sa ating Panginoon. Tingnan niyo nga yung inyong katabi kung sabik na sabik ba. Ayan, mukha bang sabik? Ayan. Mukha bang sabik o mukhang galing sa hikbi? Ayan, sa pag-iyak, sa pagluha. And muli po, isang magandang umaga. Nakakatuwa po, muli palakpakan natin ng Diyos. Napakarami po nating bago na dumalo dito sa ating pong gawain na ating Panginoon. At welcome na welcome po kayo, katulad po ng sinabi na ating mahal na kapatid na si Sister Grace. You are very much welcome in this place. Because in this biyaya ng Diyos, we are not just a church, we are a family. Amen? We are a family in this place. Kaya huwag kayong mahihiya, huwag kayong maiilang, umupo ng maayos, umupo ng komportable na parang meron kang magandang sasaluhin ngayong umagang ito. Amen. Sabi nga September ngayon, so second week of September. So, di ba, second week nga po pasara. Pagpasok ng September, ang daming lumalabas na mga meme ni Jose Marie. Oh, kilala nyo yan, di ba? Jose Marie Chan. Actually, minsan summer pa nga lumalabas na yan eh. Because we are all excited kapag Christmas na yung ambience, yung environment, yung pakiramdam na parang malapit na ang Pasko. And today you should also be excited that every day God has a gift. God has prepared a gift for you. Amen? Sabihin nyo, I am receiving the gift of God right now. Ayan. Ayan, yung pagkakasabi mo, hindi ka excited. Yung pagkakasabi mo, parang wala kang matatanggap na bonus sa darating ng December. Kailangan kapag tumutungtong pa lang tayo, actually paggising pa lang natin sa isang umaga, ngayong Sunday, alam mo, nakakaharapin, katatagpuin mo ang Diyos na buhay. Amen? Kailangan paggising mo pa lamang, kahit puyat ka, kahit ikaw ay pagod, kahit ikaw ay nagkasakit, pero paggising mo, you know that God restored your energy. God restored your strength because we know that we have a living Father in this place. Amen? Buhay na buhay ang mga taga-biyaya ng Diyos sapagkat meron tayong Diyos na buhay. Amen. Kanina pa lang sa ushering, pagpasok nyo pa lang, actually hindi pa kayo nakakapasok. Nasa hagdanan pa lang kayo, naririnig nyo na yung tawa na ng mga ushers. Bakit? Because lahat sila'y maliligayang naglilingkuran sa ating Panginoon. Pagpasok nyo, tapos lalapitan kayo ng mga ngiti na hindi nyo alam, may mga pinagdaraanan yan. Pero dahil sila'y maligaya na naglilingkod sa ating Panginoon, sila po ay laging natutuwa na sasabik na makasama at makapiling ka. Amen? Kaya huwag kang manghihinayang dun sa transaksyon na iniwan mo ngayon. Huwag kang manghihinayang dun sa palabas na inaabangan mo, ay Sunday lang siya ipapalabas. Huwag kang manghihinayang sapagkat ngayon katatagpuin natin ang ating Diyos, ang ating God, ang ating Tatay sa langit at handang-handa kang yakapin at lagi kang ibigin sa kabila ng lahat ng ating kahinaan. Amen. Wala pa tayo sa preaching. Intro pa lang pala yun. Sorry naman po. Ayan, sige po, inaniyahan ko ang lahat na tayo po ay tumayo. Ayan, basahin po natin ang salita ng ating Panginoon ngayong umagang ito. Hallelujah. Ayan, buksan po natin sa John 15, verse 1 to 11. I believe, kahit kayo nakapikit, kahit kayo natutulog, alam na alam nyo ito. Ayan. Sabay-sabay po tayo. John 15, verse 1 to 11. I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that bears fruit, He prunes, that it may bear more fruit.
You are already clean because of the word which I have spoken to you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. For without me you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered, and they gather them and throw them into the fire, and they are burned. If you abide in me, and my words abide in you, you will ask what you desire. Wow. And it shall be done for you. By this, my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciples. Next po. As the Father loved me, I also have loved you. Abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love. Just as I have kept my Father's commandments and abide in his love. These things I have spoken to you, that my joy may remain in you, and that your joy may be full. Hallelujah. Sabihin niyo po, full! Hallelujah. Tayo pong lahat ay manalangin. O dakilan Diyos, aming Ama, salamat po that you are our vine, Father, that we help us to abide in you, abide in your presence, abide in your wisdom, Father God, abide in your strength, O God, so that we will bear much fruit, Father. That true enough that we are nothing if we are apart from you, O God. Kaya Panginoon, tulungan mo kami. Banal na Espiritu, fill us. Fill our hearts, oh God, and empty us from the burden of the past week. Empty us from the burden of the past days, from the mga kahirapan, kapaguran, Panginoon, sapagkat ngayon, oh God, tinatanggap ka namin. Pinapapasok ka namin. At tinatanggap namin lahat, Panginoon, ang inihanda mo ngayong umagang regalo para sa bawat isa. Kaya, Panginoon, salamat. Tinataas po namin, Panginoon, sa iyo ang gawain ito. At lahat ng mga nanonood, it is the same anointing, the same power that is in this place will be in your house right now in the name of Jesus. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay nagsabi ng Amen, 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 Amen. Salamat po. Kayo po ay makakaupo na. Amen. Our topic for this morning is about connected to the vine. Amen? Connected to the vine. Pag sinabing connected, anong ibig sabihin sa Tagalog ng connected? Nakahugpong. Ikaw ay nakakabit. Amen? Na walang makakapag-alis sa'yo kapag ikaw ay nakahugpong dun sa isang bagay. Anong sabi kanina? We are connected to the vine. And what is the vine? Ano nga ba yung vine? Pakita nga natin, Kuya Jermaine. What is a vine? Vine is a climbing plant with long, flexible climbing stems that are rooted in the ground and usually have long, clinging branches. So, ano ang best example ng vine? So, nung nakakaalam, di ba grapes, yung ubas. Yan, isa sa ating familiar sa atin na uri ng isang vine. Ito po ay ubas. Anong sabi? It is a climbing plant. Nakapunta na po ba kayo sa La Union? Si Brother Brady, taga La Union. Yung nagpunta kami dun sa La Union, nagpunta kami sa norte, pa-norte po sa Ilocos, yan. Pabalik namin, punta kami ng La Union. Tapos sabi namin, uso dun yung 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 grape picking, yan. Pero pagpunta namin doon, December, hindi pala siya season. So pagpunta namin doon, tuwan-tuwa pa naman yung mga anak ko. Kasi ang daming mga gumagapang, ng mga, yung mga vine na yan, mga branches. Tapos, yung pagpitas namin, nakita namin, ba't may tali yung grapes? Ayun pala, for photo op lang pala. Ibig sabihin, yung fruit na nakalagay doon, itinali lang para meron pang picture sa mga tourists, sa mga bumibisita doon, dahil hindi pa siya season.
So kapag kinain mo yung prutas nandun, hindi siya ganun katamis because it is not its season. So kapag ay nagulat kami, sayang hindi natin na-experience yung totoong pagkuha ng mga ubas dun sa mga gumagapang, yung sa mga nakalagay dun sa mga, anong pong tawag doon? Sa taniman, sa planta nung grapes na yun. Vineyard. Yan. Kasi parang fake. Kasi nakatali lang eh. Pero masaya pa rin ikaw. Na-experience mo pa rin na pagkuha ng may picture ka pa. Kunwari, hirap na hirap ka. Pero hindi pala, nakatali lang. Ayan. Binuko ko yung Tagalaon yan. Sorry po. Ayan. Baka may Tagalaon yan dito. So ano yung branch naman? Ano naman yung branch? Sabi doon, what is the function of the branch? It is to bear and carry the fruit. So yung branch, it is to bear. It is the one who bear and carry the fruit. So there is a difference between a vine and a branch. The vine is the one who makes and produce the fruit. It is not the branch who produce the fruit, but it is the vine who produce the fruit. So kuhanin natin po yun. Bakit? Dahil ang vine, it is the one who gives the nutrients. Siya ang nagbibigay buhay dun sa mga branches. Siya ang nagbibigay ng sigla dun sa mga branches para magkaroon ng bunga. Okay? Anong sabi pa dito? When we are connected to the vine. When we are connected to the vine. Dun sa binasa po natin, sino po ang nagsasalita doon? Jesus. Anong sabi niya? I am the vine. You are the branches. I am the vine, my Father is the vine dresser, and you are the branches. So Jesus described His character. Jesus described His nature. Kung ano ba siya? Ano ba si Jesus? I am the vine. I am the one that gives life. I am the vine I am the one that gives nutrients to you. I am the one that gives you, to make you healthy, that help you to produce fruit. Ako ang dahilan kung bakit ikaw ay mamumunga. It is not by yourself. It is not by your might. But it is the might of God. Amen? Ito po ay dahil sa ating Panginoon, hindi po dahil sa ating kakayanan. Minsan kasi kaya tayo minsan, nakakaranas na, para tayong pagod, hirap na tayo. Kasi akala natin, ikaw lang mismo sa sarili mo ang tumatrabaho para magkabunga yung sa pamilya mo, para magkabunga yung ministeryo mo, para mamunga yung hinahawakan ng mga kapatiran. Feeling mo, ang dami mong ginagawa, pagod na pagod ako. Bakit wala silang ginagawa? Because you think that you are the one who is producing the fruit. But it is not. Amen? Because of that vine that you are connected to, ayun ang dahilan kung bakit tayo namumunga. Siya ang nagbibigay kalakasan sa iyo. Siya ang nagbibigay buhay sa iyo. Siya ang nagbibigay at nagiging dahilan kung bakit ka nagiging malusog at masarap ang bunga na iyong dinadala. That is the vine and that is Jesus. Amen? Yung mga anak natin, kahit tayo actually, kapag tayo lumabas ng bahay, tapos yung cellphone mo, wala ka load. Siyempre, sa bahay ka, connected sa Wi-Fi. Pero pag lumabas ka ng bahay mo, wala kang connection, naiinis ka, tama? Kasi hindi ka mapakali. Baka nag-text na yung jowa mo. May jowa dito. O kaya baka nag-text na yung sinisingil mo, magbabayad na, per months na. Praise God. O yan, kaway-kaway sa mga kumare. Baka nag-text na kasi wala kang connection. Since wala kang connection, nalulungkot ka. Parang kulang ang buhay mo kapag hindi ka nakapag-Facebook. Tama ba? So, mahilig mag-reels and TikTok. Pa-shoutout naman ako dyan, Sister Feli. The Rising Star ni Lolo Meta. May kapatiran tayo dito na Rising Star. Support nyo naman. Amen. Kapag kapag wala tayong connection, malungkot tayo. But when we are in the connection, parang ang sigla-sigla mo, when we are connected to the Wi-Fi, ang dami mong dina-download the application. When we are connected to the Wi-Fi, ang galing mo sa games. When we are connected to the Wi-Fi, buhay na buhay ang katawang lupa mo. Amen? Sa mga kuryente naman, yung connection. Electric fan, kunyari electric fan.
when that fan is connected to the power source, the outlet will produce electricity. So, syempre, aandar yung electric fan kapag connected siya to the power source. Kahit anong ganda ng appliances mo, kahit anong mahal ng appliances mo, if it is not connected to the power source, it will become useless. Amen. Kahit anong ganda ng iPhone mo, kahit pag wala yung connection, it will become useless. Amen. Kahit anong galing mo, kapatid, kahit anong talino mo, kahit lahat ng yaman sa mundo, nandito sa'yo, nararanasan mo, but if you are not connected to the vine, you will become useless. Amen. Because when you are connected to the vine, you will bear fruit. Anong sabi doon kanina? Hindi lang basta fruit. You will bear much fruit. Ibig sabihin ng much, it is the superlative of many. Ay parang, wala nang makakahigit doon. Marami na. It is not countable. Marami, much fruit. Amen. Ganun lang pala yung sekreto, Sister Jen. So that I can bear fruit. So para ako'y mamunga, I should be connected to the vine. And that vine is Jesus. That vine is alive. That vine who gave His life for us. And He is alive forevermore. Amen. Si Jesus hindi siya namatay lang at nanatiling patay, kundi siya ay nabuhay na muli para ikaw ay bigyan ng buhay. Para ikaw ay maranasan po natin ang kasaganaan dito sa mundo. Kaya ang kasaganaan sa mundo ay 60 pesos ang bigas. Alam niyo, dati, bumibili akong bigas, 50 pesos per kilo. Pagpunta ko pa sa Talipapa, pabili po ng bigas, 5 kilo. Yabang ka pa doon, no? Alin po, yung tig 50 po, ay wala na po 50, 60 pesos na po. Sige po, 4 na kilo. Kasi yabang ka, pili mo, may pambayad. Kaya sakto kayong budget diba? 60 pesos na po ang kilo. Amen. So marami po sa atin, minsan nagre-reklamo tayo, ang mahal ng bigas. Madaming nagtatago ng bigas. Ang dami nating pinapagalitan. Dapat yung mga senador, gumagawa sila ng mga batas na ganyan. Bawal yung mga hoarding, ganyan. Do not put your faith on the senators, on those who are making the lawmakers. Put your faith on the one who fulfill the law, and that is Jesus. And that is the vine. Amen. That is the vine that gives us life. Amen. Kahit tumaas ang bigas, tumaas ang kamatis, tumaas ang presyo ng kamatis. Huwag na ka muna kayo magsarsyado. Tumaas ang presyo ng potato. Nagluto akong minudo, walang patatas. Ito yung budget Amen. Kailangan mo laging maging maligaya sa araw-araw. Huwag mo laging isipin, ngayong araw na ito, problemado na naman ako. Paano ko pagkakasyahin ang budget na ito? Ayan. Be resourceful. Ang mga kababaihan, magaling yan gumawa ng paraan. Ayan. At ang mga kalalakihan, magaling yan kumain. Dahil sila ang nagpo-provide for us. They deserve it. Ayan, they deserve na makaranas at makatikim ng masarap na pagkain. At ang lahat ng kalalakihan ay magsabi ng yan! Ang konti ng kalalakihan. Yes, they deserve it. Kasi nagtatrabaho din naman po yan. Huwag niyo naman laging talakan. Ayan, babawi yan sa inyo sa 13th month. Ayan, saan na tayo? When you are connected. Ayan, tuwan-tuwa yung mga kalalakihan, ang behave nyo. Sabi kasi ni Ninong Bernard, tahimik lang at makinig. Amen, stay connected to the vine. Manatili tayong konektado, manatili tayong nakahugpong dun sa pinagmumula ng ating kalakasan. Manatili tayong nakahugpong dun sa pinagmumulan kung bakit nakangiti ka ngayon. Manatili tayong nakahugpong kung bakit ngayon, kahit mahal ang bigas, extra rice ka pa rin. Amen. Dahil mahal ka ng Diyos. Dahil mabuti ang Diyos. Because He is our provider. Amen. He will provide all your needs according to His riches and glory by Christ Jesus.
Amen, amen. Lagi ka nakareklamo, mahal, bigas, lakas mo naman kumain. Jesus is the vine, and we are the branches. Amen. Every branch will experience the complete confidence and security when it is connected to the vine. Amen. Magiging confident yung branches. Oh, malaki eh. Malakas yung vine na aking pinagkakahugpungan. So parang yung confidence mo, syempre, ganun din. Kapag alam mo ay konektado ka sa ating Panginoon, yung confidence mo, dapat ang lakad mo, taas noo, kahit kanino. Amen. Eh minsan, kaya ka lang naman lumalakas loob mo kasi feeling mo malakas connection ko sa taas. Kay Mayor. Malakas ang connection ko doon sa presidente ng TODA. Malakas connection mo. So, minsan sa dami mong connection, buhol-buhol ka na. Amen? Hindi mo na alam kung saan ka patungo. Kaya dapat ang alam mo lamang, there is only one connection, and that is to the Father through Jesus Christ. Amen. There is only one connection to the Father, and that is through Jesus. Nang sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So there is no other way. There is no other way, mga kapatid. Amen. There is only one way to the Father, and that is through Jesus. Amen. Amen. Jesus is our source. He is the living water. He is the one that gives us life. So who is your vine? Jesus. Amen. Sa verse 2, basahin nga po natin sa verse 2. Ito, marami pong nagkakamali. Kahit ako po dati, akala ko ganito ang interpretation nito. Number 2, paki-post nga ko yan. Verse 2 pala, hindi number 2. Verse 2. Ayan, ang sabi dyan, every branch in me that does not bear fruit, He takes away. Ayan. Dati, akala ko kapag hindi ka namunga, alis ka na dyan, hindi ka na belong. Alis ka na sa biyahe, hindi na mumunga ang ministry mo, tanggal. Ganyan. Ikaw, hindi kayo dumadami, tanggal. Hindi pala ganon. Because our God is a gracious God. Hindi po ganon ang ating Panginoon. Hindi ka namunga, wag ka na sa ushering. Hindi ka naglinis, hindi ka nagplansya, wag ka na. Sa dami nang hindi nagplansya, ang daming maalis. Joke lang, Sister Grace. Hindi ganun ang ating Panginoon. Ano sabi dito? Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. So pinag-aralan ko po yun. Hindi ko nadala yung Biblia ko. Bigay ni Pastor Kenneth po yun sa aking asawa. Nakalagay doon, what's the meaning of takes away? It comes from Greek word aigo. It means it lift you up. So itataas ka pala. Hindi pala pag sinabing takes away, tatanggalin ka. Kasi anong sabi? Dahil hindi ka namunga, tatanggalin ka? No. Kapag hindi ka namunga, tutulungan ka ng ating Panginoon. Tatayo ka ng ating Diyos hanggang ikaw ay mamunga. Amen. Dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Dahil sa mercy ng ating Panginoon. Because God, He is so gracious. Mahal na mahal ka ng Diyos. Hindi ka basta ang Diyos mag-give up sa iyo. Bagkus, tutulungan ka, aalalayan ka ng ating Panginoon hanggang sa makayanan mo na ikaw ay mamunga kasama ng ating Panginoon. Amen. Ang ganda nun. He does not take away. Kasi dati akala natin, kaya ka nalulungkot eh. Kaya minsan natatakot kang mag-join sa ministry. Kasi kapag nag-join ako dyan, baka kapag hindi ko ma-hit yung target ng ministeryo, tanggalin nila ako. Hindi pala ganon. Mabuti ang Diyos, kapatid. Amen. Mahabagi ng ating Panginoon. Amen. Gusto ng ating Panginoon lahat ng iyong kabutihan. Gusto ng ating Panginoon lahat ay maranasan mo ang kapunuan at kakumpletuhan ng kanyang mga pangako. Amen. Ano pang sabi? And every branch that bears fruit, He prunes. Ano ibig sabihin ng prunes? He cut, itinitrim. Di ba, tinitrim ko kunwari sa mga kababaihan. Yung buhok natin, ititrim yan kasi maraming split ends. Maraming mga kailangan tanggalin na dead cells. Parang ganun. Tinatanggal. So, tinitrim para mas marami ang bunga.
Amen. He prunes. Anong sabi kanina? God is the vine dresser. So it is God who prunes you. Ang Diyos ang siyang nag-aalis ng mga pangit sa iyo para ikaw, yung mga nakakahadlang para ikaw ay mamunga. Amen. God is the one who prunes you. Kaya kapag nasa pruning stage ka, huwag ka magreklamo. Kapag nandun ka sa pruning stage ng trials, huwag ka magreklamo. Sapagkat dun sa trial na yon, iniaalis lang ng Diyos yung mga hadlang para maranasan mo ang kabuuan ng kanyang pangako sa buhay mo. Amen. Kapag sumasakit yung balakang mo, inaalis lang ng Diyos yung kalakasan mo masyadong magtrabaho, masyado ka masipag, medyo lang ng konti. Kapag sumasakit yung ibang parte ng katawan mo, sumasakit tiyan mo, inaalis lang ng Diyos yung sobrang ang pagkain mo. Inaalis lang ng Diyos, dinidisiplina ka lang ng ating Panginoon. Sapagkat kapag tinanggap mo ang pagdisiplina, buhat sa ating Panginoon, mararanasan mo the completion of His promises. Mararanasan mo the victory of His promises. Amen. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Amen. Ano pang sabi doon? Verse 3. Ang sabi dyan, you are already clean because of the word which I have spoken to you. Anong sabi? You are already clean. Nilinis ka na ng ating Panginoon because of the words that He spoken unto us. Amen. Nilinis ka na ng ating Panginoon. Huwag mo nang lagi isipin na ikaw ay maruming tao. Parang marami kang putik sa iyong mga mukha. Ayun, dumadrama ka pa. Nilinis ka na ng ating Panginoon. Amen. No matter what the enemy throws at you, you should not be moved. Amen. Minsan kasi yung enemy, anong sabi? Ang enemy, dumating yan to kill, to steal, and destroy. Amen. Kasi aalisin ng enemy yung joy na nararanasan mo. Na ikaw, kunwari ngayon, puspos na puspos ka pag buong linggo. Ngayong service natin. Ang galing ng preaching, ang powerful. Pag uwi mo, galit yung asawa mo. Ayan na, anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Makikipag-away ka ba din? Makikipagtaasan ka ba rin man ng boses? O mananatili kang tahimik? Palilipasin mo yung galit. Huwag mong sasabayan ang galit. Huwag mong sasabayan, kagagaling ko lang sa simbahan, sinisigawan mo na ako. Ayun ang babalik sa'yo. Ayun nga kakagaling mo lang sa simbahan, galit ka din. Kailangan, dumaan ka sa pruning. Amen. Dumaan ka dun sa pag-trim ng mga masamang ugali. Yung magagalitin, tatanggalin ng Diyos. Ay, tinanggal na ng Diyos. Sasabihin mo sa asawa mo, na-prune na ako. Amen. Tinrim na ng Diyos, magiging magagalitin ko. Ayan. Tinrim na ng Diyos yung pagmumura ko. So, tatahimik ka lang muna pag meron kang sumalubong sa iyong mga ganong challenges sa bahay nyo. Ayan, challenges agad, no? Pagdating pa lamang sa bahay. Sabi nga po, ang pinakamagandang training sa ating mga natutunan is through our husband, through our children. Dahil doon mo maipapractice ang mga natutunan mo sa simbahan. Tingnan mo ngayon katabi mo, pasado ba sa training? Pumasa ba sa training? Kasi the training will start from Monday to Saturday. And then, during Sunday, ayan na naman, magre-recharge ka ulit. Ayan, magpapalakas ka ulit sa ating Panginoon. Super blessed ka na naman. Sabi mo, ganun pala, kailangan maging maamo. Kailangan maging palaibigin. Mahalin ang kapwa, mahalin ang kaaway. Pagbaba mo ng jeep, nakita mo yung may utang sa'yo. Mahalin mo, kapatid. Kahit hindi pa yung nagbabayad, mahalin mo. Kapag minahal mo, mamahalin ka rin niya at maaalala niya yung utang sa'yo. Amen. Amen. Anong sabi? You are already clean. Amen. Because of the word that is spoken to you. Sabi po ni Paul in 1 Timothy, hindi ko pala nabigay kay Kuya. In 1 or 2 Timothy, chapter 1, verse 5 po ata yun. Sabi niya, I know and I'm not ashamed of my suffering because I know of whom I believe.
Amen. I am not ashamed of my suffering because I know of whom I believe. Kilala ko kung ano at sino ang aking pinapaniwalaan. Kilala ko at kung ano at ang aking pinagtitiwalaan. Amen. Kailangan you are not be moved by your problems because you know who you trust. Amen. Kilala mo kung sino pinagtitiwalaan mo. Alam mo ang Diyos na nagpo-provide ng lahat ng iyong pangangailangan. Kilala mo ang Diyos na kailanman hindi ka niya iiwan ni pababayaan man. Alam mo ang Diyos na laging nananatiling tapat at mabuti. Ang kanyang biyaya, ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan para sa iyo. Alam mo, kilala mo at naniniwala ka at nararanasan mo yung Diyos na pinapahayag mo. Amen. You should do and you should have the personal encounter with God. Kailangan nararanasan po natin. Hindi lang basta naririnig lang natin at napapanood natin. Pinagaling siya ng ating Panginoon. Praise God! Ikaw, nananalangin ka. Yung sakit mo, parang ang tagal-tagal na nito, Lord. Parang hindi naman gumagaling. Manatili kang magtiwala sa ating Panginoon. Sapagkat alam po natin na ang Diyos ay kumikilos even though we did not see it, but God is working in you. Amen? Kahit hindi mo pa nakikita, basta paniwalaan mo na ikaw ay pinagtagumpay na ng ating Panginoon. Amen, amen. Amen. Our hope should be in Jesus. Ang ating pag-asa ay laging nasa ating Panginoong Hesus lamang. Amen, amen. I believe in God. I believe that God is the one who saved me. Amen. I believe that Jesus is the one who cleansed my sins. Kailangan alam po natin, kailangan kilala natin. Sabi kanina, di ba, si Jesus nagpakilala eh. I am the vine. So pinakilala niya yung kanyang character, yung kanyang nature. Amen. Kaya ang trabaho natin ay unawain at alamin at paniwalaan na siya ang ating Diyos. Dito sa biyaya ng Diyos. Amen? Na siya ang ating Diyos na kumikilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Alam natin that God is my source. Alam natin that the God, He is the one who saved me. Amen? From death. Yung sa kamatayan ng kasalanan, niligtas ka ng Panginoon dati, lugmok ka na sa kasalanan. Pero dahil kinatagpo ka ng ating Panginoon, naranasan mo yung pag-alis doon sa kasalanan mo, inalis ka ng Diyos doon sa kamatayan at dinala ka ng Diyos doon sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaya palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Amen. Verse 4. Ayan, iisa-isahin po natin. Kasi minsan, nilalampasan lang natin to, kinukuha lang natin yung favorite natin. Tama po ba? Favorite nyo dyan, syempre, I am the vine, you are the branches. Ang favorite nyo dyan, apart from me, you can do nothing. Meron pa dyan, if you abide in me, ask whatever you wish. Oh, that's my favorite. Ask whatever you wish daw, sabi ni Lord. Ayan, pero meron yung instruction para makuha mo lahat ng hinihingi mo sa ating Panginoon. Anong number 4? Verse 4, abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself. Ayan yung sabi ko kanina sa inyo. You cannot bear fruit by your own. Amen. Unless it abides in the vine. Amen. Neither can you unless you abide in me. Amen. Sabi po dito, for the branch to bear fruit, it must abide to the vine. Abide means, ano ba ibig sabihin ng abide? To dwell, to settle, amen, to sink deeper, amen. The way to abide in Christ is to obey. Amen. Pag sinabing abide, hindi lang basta ikaw ay nakikinig ng salita ng ating Panginoon. Hindi lang basta ikaw ay nagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Hindi lang basta ikaw ay nananalangin. Hindi lang basta ikaw ay nag-share ng mga salita ng ating Panginoon. Anong sabi? To abide in God is to obey His word. Kailangan may paghakbang ng pagsunod dun sa mga salita ng ating Panginoon. To His instruction. Kailangan ginagawa po natin. Dati po, ang pinapaniwalaan ko, it doesn't matter kung sino ang preacher.
Ang mahalaga sa akin yung mensahe. Natutunan ko to kay Bishop. Ang sabi niya, mahalaga ang messenger din, not only the message. Bakit? Dahil kung sino yung nagsasalita, kailangan alam nyo, ginagawa niya yung kanyang tinuturo. Madali pong humanap ng ituturo. I-google mo lang basahin mo lang, i-preach ko sa inyo. Madali po yun. Pero kapag yung nagsasalita ay hindi ginagawa, mararamdaman at makikita nyo po yun. Amen? Because we are not connected to the Father. And once we are connected to God, yung mensahe ng Panginoon, it will manifest in you. Amen? Magkakaroon po ng kapangyarihan bawat salita ng ating Panginoon. Amen? And once you receive the Word, once you receive it, you should accept it and change from it. Amen. Tinuro ko po ito dati. Kapag meron kang tinanggap ng salita ng Panginoon, kailangan baguhin mo yung sarili mo. Huwag lang basta tanggap ng tanggap, hindi ka naman nagbabago. Tapos sasabihin mo, Lord, sabi mo, you are my provider. Pero hindi mo naman binago yung iyong character. Amen. Lord, sabi mo, aayusin mo yung pamilya ko. Pero hindi mo naman binago na yung ugaling laging magagalitin. Amen. Lord, sabi mo, lahat. Kanina sabi mo that we will experience your joy, yung kagalakan. Pero hindi ka naman nakikipag-usap palagi sa ating Panginoon. Kailangan po may relasyon. There should be a fellowship and relationship with the Father. Amen. Mahalaga po ang relasyon mo sa ating Panginoon. Amen. Abide in Him. Abide in Him. Be connected to Him and obey His word. Amen. Obey. Napakahalaga po nun. Obey His word. And sabi po, in 1 John 3:24, buksan po natin, Kuya. 1 John 3:24. Ayan, sabi dyan, now he who keeps His commandments abides in Him, and He in Him. By this we know that He abides in us by the Spirit whom He has given us. So yan, pinaunawa ng ating Panginoon. That He who keeps His commandments abides in Him. Amen? Kailangan sumusunod ka. You should walk in His Word. Amen? Not just talk. Madali po magsalita ng mga pangako na ating Panginoon. Pero kailangan po nating lakaran at gawin ang mga salita ng ating Panginoon. Amen? By this we know that He abides in us by the Spirit whom He has given us. Amen? So yung paglakad naman sa mga salita ng ating Panginoon, sasamahan ka naman ng banal na Espiritu. Amen? Kaya laging manalangin that the Spirit will lead you. Laging manalangin that the Spirit will fill you. Amen? Na lagi po tayong samahan ng banal na Espiritu upang makayanan po natin at magawa po natin lahat ng mga pangako, lahat ng mga salita, lahat ng commandments na ating Panginoon. Because kapag sa sarili mo lamang, hindi po natin kaya. Because we are naturally sinful. When we are on the flesh, amen, naturally sinful. Ikaw ay selosa, ikaw ay mainggitin, ikaw ay magagalitin. Amen. Pero kapag kasama mo ang banal na Espiritu, the fruit of the Spirit will come. Amen. Will come out from you. Love, joy, peace. Amen. Long-suffering. Amen. Goodness. Amen. Ano pa po? Meekness. Amen. Self-control. Kapag kasama mo ang banal na Espiritu, lalabas ang bunga ng pagiging maibigin. Long-suffering. Mahabang pasensya. Mahabang pasensya. Mahabang pasensya. Amen. Kapag kasama po natin ang banal na Espiritu, amen, mararanasan po natin ang kapayapaan buhat sa ating Panginoon. Amen. Amen. Abide in me. Verse 5, apart from me, you can do nothing. Sabi po, nasa niyan? I am the vine, you are the branches. He who abides in me, and I in him, bear much fruit. For without me, you can do nothing.
Kapag po malayo tayo sa ating Panginoon, kapag wala tayo sa ating Panginoon, wala po tayong magagawa. Wala po tayong magagawa. Kapag malayo po tayo sa ating Panginoon, and the Father sees us as He sees Jesus. Ito yung maganda doon. Di ba sabi ni Jesus, apart from me, you can do nothing. But when Jesus is in us, the Father sees Jesus in us. Sees Jesus in us. Amen. Nakikita ng ating Diyos Ama sa langit si Jesus sa atin. Hindi na nakikita ng Diyos yung ikaw. Sapagkat nakikita na ng Diyos si Jesus na nasa sa iyo. Amen. Kaya sabi, apart from me, you can do nothing. Wala tayong kakayanan, wala tayong magagawa dito sa mundo. Ang mundo ay magulo. Ang mundo po ay, sabi nga po ng iba, hindi na natin mapigilan yung kasamaan dito sa mundo. Pero tayo, kayang-kaya natin pigilan. Dahil kasama po natin si Jesus, kasama po natin ang Banal na Espiritu, and all the enemy. Ano sabi po? Lahat ng enemy, tinalo na natin yan eh. Inapakan na natin yan sa ating mga paa. And we are already victor in this world. Amen? Amen. We are not in this world. Hindi po tayo taga dito sa mundo. We are of this world. Amen? Amen. Because we are children of God. Tinanggap na po natin si Jesus eh. Doon tayo sa kingdom of heaven. Doon tayo sa kingdom of God. Doon natin mararanasan lahat ng kakomplituhan ng pangako ng ating Panginoon. Amen. Kaya manatili kang naka-connected doon sa vine. And that is Jesus. Stay connected to the vine. And that is Jesus Christ. Ephesians 2 verse 13, but now in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. Amen. Dati malayo ka. Hindi ka kilala. Pero dahil kasama mo si Jesus, now that you are with Jesus, now that Christ is in you, and by His blood, He brought you near. Amen. Ikaw ay nilapit ng ating Panginoong Hesus sa ating Diyos Ama sa langit. Dahil sa Kanyang dugo na nananalaytay sa iyo. Amen. Yung dugo ng ating Panginoong Hesukristo, you are clothed by the robe of righteousness. Amen. Tayo po ay binihisa na ng damit ng may katuwiran. Amen? Hindi na po tayo na nabubuhay pa dun sa kasalanan. Kasalanan na dating ikaw yun. Ngayon ay binago ka na ng ating Panginoon. Amen? Lagi mong tatandaan, hindi na ako yan. Bago na ako, hindi na ako yan. Pare, inom tayo. Bago na ako, hindi na ako yan. Pare, one stick lang, bago na ako. Hindi na ako yan. Mare, meron akong chismis. Bago na ako. Hindi na ako yan. Ano kaya yun, Mari? Biglang nagsabi ka bago ka, mamaya babalikan kita. Kailangan natin laging isipin na ikaw ay binago na. The old has gone and the new has come. Amen. Ikaw ay binago na ng ating Panginoon. Huwag mo nga sasabihin, ako ay mahina, hindi ko kinaya. Minsan yun ang excuse natin eh. Lord, mahina ako. Sorry, hindi ko kinaya. Sorry, Lord, babawi na lang po ako next week. Pero dahil mahal ka nga ng ating Panginoon, patatawarin ka, yayakapin ka lagi ng ating Diyos. Amen. But sabi po, the repentance from sin is turning around from it. At hindi mo na uulit-ulitin. Amen. Because the wages of sin is death. Kapag pinaulit-ulit mo yung kasalanan na dati hiningi mo sa ating Panginoon, it means that you don't have the true personal relationship with the Father. Amen. That's the truth. Sabi mo, tinanggap ko naman si Jesus eh. Pero nagkakasala kang paulit-ulit, marahil hindi mo talaga siya tinanggap sa buhay mo. Sapagkat kapag tinanggap mo ang ating Panginoong Jesus, yung banal na Spirit, the Spirit of God will live in you. At ikaw ay mabubuhay according to His Spirit. Amen. Hindi mo na maaalala yung mga kasalanan na ginagawa mo, nag-e-enjoy ka dati. Hindi mo na babalikan yun eh. Amen. Sapagkat tinalikuran mo na yun, and that is the true repentance, the turning around from your sin. Amen. Kaya palakpakan nga po natin ating Panginoon.
that you are now experiencing the total forgiveness, the love of God, amen. Na ikaw ay nararanasan mo na ang bagong ikaw. Mabangong mabango, amen. Malinis na wala na yung dating dumi sa iyong katawan sapagkat binago ka na ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. It is na, ayan, sabi po, 2 Corinthians 3:18. Ayan po. Ayan. We all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory are being transformed into His image with ever and increasing glory which comes from the Lord. Ayan, naputol. Anong sabi dyan? Your image with ever increasing glory. Binabago mo ako araw-araw. Binabago ka ng Diyos araw-araw. Amen. From glory to glory. Amen. Mula sa mga pagsubok na yung pinagdaanan, mas pinalakas ka ng Diyos. Mula dun sa pagsubok mong pinagdaanan, mas pinatatag ka ng Diyos. Mula dun sa pagsubok mong pinagdaanan, mas nagtiwala ka sa ating Panginoon. God changing you from glory to glory. It is for His sake. It is always for the glory of God. Amen. Kaya ka binabago ng Diyos dahil it is for His pleasure. Natutuwa ang ating Panginoon kapag nakikita niya that my son is living according to my likeness. Amen. That my son is living for my glory. Nagbibigay pleasure yon sa ating Panginoon. Nagbibigay katuwaan yon sa ating Panginoon. Kapag nakikita niyang pinagpapala ang aking mga anak. Kapag nakikita niya na nagtatagumpay ang aking mga anak, natutuwa at nalulugod ang ating Panginoon. Amen. It is not God na magbibigay sa iyo ng mga pagsubok, but He allows those trials para mas lalo mong maranasan yung mas malaking pagpapahala. Amen. Kapag napagtagumpayan mo yung ganitong pagsubok, alam ng Diyos na pagtitiwalaan ka niya eh. Napagkakatiwalaan ka ng ating Panginoon. Amen. Pinagpasalamat niya yung ganito. Nagtiwala siya sa akin. Nagtagumpay siya sa ganitong pagsubok. Kaya anong kapalit nun? Mas malaking pagpapala, buhat sa ating Panginoon. And be ready for the greater blessing that God has prepared for you. Huwag mo laging titignan yung pagsubok at yung mga napagdadaanan mong trials. Ang tignan mo yung kalakihan ng mga pagpapalang pinagkakaloob sa iyo na ating Panginoon. Always be grateful. Lagi kang magpasalamat sa ating Panginoon. Amen. Nag-uusap nga kami yung mag-asawa, yung mga maliliit na mga ginagawa sa atin ng ating Panginoon. Yung si GH po, nung baby siya, bigla lang po namin naalala, mag-asawa. Kasi sa sobrang likot nga ng baby ko, lalaki. Hindi namin alam, merong nakapasok sa ilong niya na maliit, small part ng robot niya. Hinanap niya kasi sa akin, sabi niya, Mami, where's the part, yung parang pang-connect siya ng robot. Sabi ko, hindi ko makita anak. Few hours later, na bumahin yung anak ko, lumabas. Lumabas yung part ng robot na yun. Oh, thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat sa pag-iingat mo sa aking anak. Amen. And that is one of the miracle of God. Kapag ikaw ay nanatiling nananalangin, nagtitiwala sa ating Panginoon, iingatan ng Diyos ang buong sambahayan mo. Iingatan ka lagi ng ating Panginoon. Kapag lagi ka nagpapasalamat, lagi ka nagtitiwala, at lagi kang umaasa lamang sa ating Panginoon. Amen. In the small details of your life, God will guide you and protect you. Napakarami pong mga naranasan na aming mga anak na lagi kong pinagpapasalamat sa ating Panginoon. Di ba pag mga bata po, ang dami pong kalikutan yan eh. Yun, si JH po ulit. Alam niyo po yung nag-trending kasi ito, yung pang ano sa lababo, na pantunaw ng bara, yung sumasabog, nababasa niya na ano yan. Apo yung binubuhos, parang boom. Bumili po ako noon. Wala pa yung asawa ko, si JH. Siguro 1.5 years old. Nakakayat siya, nabuksan niya, pagbukas niya, pinarinig ko na lang, bigla siyang, parang biglang sumigaw. Sabi ko, ano kaya yung biglang sigaw ni JH? Tumalsik yung powder siya eh. Tumalsik sa ganto ng mukha ng anak ko. Biglang namula, lumobo yung mata ni JH. I don't know kung nakwento ko po, parang hindi ko po yata nakwento kasi syempre kinatatakot ako. Yung asawa ko na out of town.
dinala ko agad siya sa tubig, nag-flow, parang running water. Yan. Ginanon ko po agad yung mata ng anak ko. And salamat pong muli sa ating Panginoon sa pag-iingat. Kasi 2 days after na nangyari yun sa anak ko, nabasa ko sa Facebook, binalita pa ito sa TV Patrol po ata. Merong babae, sunog na sunog, same product of that. Sunog na sunog ang mukha, pero dahil iningatan ng Diyos yung anak ko, dahil nandun ang pagsama ng banal na spirito, nandun ang pag-iingat ng Diyos, yung anak ko parang walang nangyari, gwapo pa rin katulad ng tatay niya. Amen! Amen! Para pong walang nangyari, although namula lang po siya, tapos na yung lumobo for a while lang. Hindi natapos ang magdamag, nawala na po yung paglobo ng mukha. Dahil yun sa pag-iingat ng ating Panginoon. Dahil yun sa isang ina at amang nananalangin sa ating Panginoon. Katulad nyo na nananalangin para sa inyong mga anak, iingatan ng Diyos ang inyong mga anak wherever they will go. Kahit saan po sila magpunta, iniingatan sila ng ating Panginoon. Because of you who are always kneeling down before the Father. Lahat tayo na laging lumuluhod sa ating Panginoon, na wala tayong ibang inaasahan kundi ang Diyos lamang. Ang Diyos ang mag-iingat sa bawat miyembro ng sambayan nyo. Amen. Ganon kabuti ang ating Panginoon. Marami pa. Gusto nyo pa ba? Hindi, wag na. Makapagalitan ako ng mga magulang ko dito. Hindi ko yata nakwento yun sa kanila. Siyempre, kasi sobrang kaba ko noon. Kami lang pong mag-iina noon. 3 kami. 4 kami sa bahay. Purihin ng Diyos. Pero kahit wala yung physical father sa bahay, you know that you have the Father in heaven who are always looking down on you, na laging nakatingin. Kaya wag mong iisipin na kawawa ka, sapagkat merong Diyos na laging nakatingin at nag-iingat sa iyo. Amen. Wag mong laging iisipin na nag-iisa at nagsusulo ka lang dito sa mundo, sapagkat merong Diyos na laging nag-iingat at umiibig sa iyo. Amen. Amen. Personal encounter with the Father, napakahalaga nun. Kapag naaalala mo po yun, lagi kang magpapasalamat sa ating Panginoon. Amen. Yung mga wala kang pamasahe, biglang may nanlibre sa iyo sa jeep. Ayan ba yung mga ganun po? Wala kang pagkain, biglang kakatok kumari mo, etong ulam, may birthday. Ayan. Nagbigay ng spaghetti, ang tanong mo, sino may birthday? Wala lang, pang araw-araw lang namin yan. Di ba may mga ganong pagpapala that comes from the Father. He uses somebody to bless you. Amen. Gagamit ang Diyos ng ibang tao para pagpalain ka. Kaya kalma ka lang. Sabi mo sa katabi mo, kalma ka lang. Minsan kasi, alam niyo yun, nauuna kasi yung taranta nyo, yung nervous nyo. Masyado kasi kayo umiinom ng kape. Huwag masyadong nervyosa. Ayan. Salamat sa Panginoon. God created me na hindi ganon ka-nervyosa. Dahil laging nandun ang, alam niyo yung magpo-pause ka lang for a while for God's wisdom. Anong gagawin ko? Dahil dadaloy yung karunungan ng ating Panginoon. Ito gawin mo. Ito gawin mo. Ayan, di ba? Kapag lagi ka kasing babad, when you remain and when you stay connected to the vine, malalaman mo kung anong dapat mong gawin. Amen. Kapag lagi kang nakakahugpong dun sa pinagmumulan ng karunungan, magiging kalma ka, friend. Sabi mo, kalma lang, friend. Kaya ang tanong, are you connected? Ayan. Tingnan yung katabi nyo. Are you connected to the vine? Amen. Verse 6. Ayan, 11:40. Ayan. Anong sagot? No data, Sister Jen. O palawdan mo, no data pala eh. Not abiding in Christ. O yan, verse 6, anong sabi dyan? If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered. And they gather them and throw them into the fire and they are burned. So ito, kaibahan nung sa verse 2. Sa verse 2, sabi doon, when you don't bear fruit, God will take you away. Ito naman, when you do not abide in me, anong sabi? You will be casted out, you will be withered, and you will be thrown into the fire and burned.
Mas matindi to. Bakit? What's the reason behind it? Bakit ka ba ilalagay dun sa apoy na sinasabi? Bakit ka ikaw ay malalagas, withered? Bakit ba ikaw ay casted out? Because you do not abide in Him. Amen? Kanina, anong sabi sa verse 2? Those who bear fruit, the branches that is in me, kung makikita niyo yun, every branch in me, ibig sabihin in me, naka-abide siya sa ating Panginoon. Pero hindi pa siya namumunga. Kaya hindi siya tinatanggal ng ating Diyos. Pero ito sa verse 6, sabi, those who do not abide in me will be thrown away. So that's the difference. That's the importance of abiding in our God. Amen? So sabihin mo, Sister Jane, may relasyon ako sa ating Panginoon, pero hindi ako namumunga. Because it is a process. Amen? It will take time for you to bear fruit. Kaya anong tawag doon? Maging pasensyoso. Be patient with yourself. Amen? Kailangan maging pasensyoso ka sa sarili mo na hindi ka pa man namumunga ngayon. Kailangan mo kasing dumaan sa proseso. Anong sabi ng ating Panginoon? But God will lift you up. Amen? Tutulungan ka naman ng Diyos eh. Pero dito naman, if you do not abide in God, wala na tayong magagawa dyan. Kapag hindi ka nagkaroon ng relasyon sa ating Panginoon, anong sabi? You will be withered. Anong ibig sabihin ng you will be withered? You will lost your fellowship with the Father. Amen? Kapag hindi ka nakahugpong, you will lost your fellowship with God. Amen? At ikaw ay nabubuhay na lamang dito sa mundo. Ikaw ay nabubuhay na lang araw-araw na wala kang pagpapasalamat sa Diyos, wala kang pag-alaala sa ating Panginoon. That's the meaning of not abiding in Him. Amen? Kapag hindi ka nakahupong sa ating Panginoon, nabubuhay ka na lang para sa sarili mo. Nabubuhay ka na lang according to the flow of this world. Amen? Pero kapag sabi ni Jesus, di ba, abide in me. When you abide in me, sabi kanina, apart from me, you can do nothing. So, ibig sabihin, kabaliktaran pala nun, when I abide in Jesus, I can do everything. Amen. Kaya kong gawin lahat kapag nakahugpong ako sa ating Panginoon. Anong sabi dyan? You will be casted out, withered. Anong ibig sabihin nun? Cast out, indicating the loss of fellowship. Withered, indicating the loss of vitality. Ito pala, yung casted out, you will lose your fellowship with God. And withering, you will lose the vitality. Ibig sabihin, you will lose your energy. You will lose your strength. Amen. Manghihina ka. Amen. Manghihina ka yung katawan, ang iyong spirito, ang iyong kaluluwa, lahat manghihina sa iyo kapag hindi ka nakahugpong dun sa ating Panginoon. Amen. Ano pang sabi dyan? You will be thrown into the fire. Ano ba yung thrown into the fire? Anong sabi? You will lose your reward. Because of the fire means the judgment. Amen? Lost your reward. Ano ba yung mga reward ng ating Panginoon? Ang sabi, you will receive the crown of life. Amen? The crown of righteousness. Amen? Mawawala yun sa'yo kapag hindi ka nakahugpong sa ating Panginoon. You will lose your reward. Gusto ba natin na tayo po mawala sa atin? Yung mga gantimpala na inihanda ng Diyos para sa atin. No. Amen? Kailangan po nating lagi nakahugpong dun sa ating Panginoon. Amen? Be connected to His promises. Amen? Verse 7. Ayan. Ito yung maganda sa verse 7. Ask whatever you desire. Anong sabi dito? If you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it shall be done for you. Ang ganda no? Ask what you desire and it shall be done for you. Ano ba yung mga desire ng puso natin? Ano ba yung mga hinihingi natin sa ating Panginoon? Sabi ng Diyos, Matthew 7:7, ask and it will be given. Seek. Ayan, kuya, pakita nga natin. Matthew 7:7. Ask, it shall be given. Seek and you shall find. Knock and it shall be open unto you. Ayan, nasaan na kuya? For everyone who asks, received. And he seek, find. And those who knock, it shall be opened.
Ayan. Alam po natin yan, di ba? Matthew 7:7. Lahat ng kakatok siya ay, lahat ng hihingi siya ay bibigyan. Lahat ng kumakatok siya ay pagbubuksan. Ano pa isa? Lahat ang nang humahanap ay siyang makakasumpong. Amen? Binigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon to ask. Binigyan ka ng Diyos na pagkakataon na ikaw ay makatanggap. Anong gagawin natin? Receive. Receive and do that action. You should ask. Amen? Kailangan mo humingi sa ating Panginoon. Hindi ka makakatanggap kapag hindi ka humingi. Amen? O sa December, sabihin nyo lang kung anong gusto nyo matanggap at ibibigay ni Pastora Magda. Amen? Ask. Kasi minsan mahihiyain ka pa sa Lord. Parang nahihiya ako sa Lord. Huwag kang mag-alala, kapatid. Kahit hindi mo naman sabi, alam naman Lord. Pero gusto ng Panginoon, sabihin mo at magmula sa iyo. Because God gave us the free will. Amen? Hindi naman basta, alam mo yung robot na ginawa tayo ng Diyos eh. Hindi naman mag-uutos lang pa, ganito mangyayari sa'yo. Hindi. Ang lahat ng pangako ng Diyos nakalatag na yan eh. Sagana lahat ng pangako ng Diyos. Ang kailangan mo lang humingi, sumunod. Amen. Kumatok, humingi, maghanap at ipagkakaloob lahat sa iyo ng ating Panginoon. Lahat ng iyong inihingi sa ating Panginoon. But you should abide in Him. Amen. Hindi lang basta ask. Kailangan din abide. Tatlo ask mo, tatlo abide mo. Ganun dapat. Hindi lang laging ask. Kailangan abide. Kailangan obey. Kailangan read the Word of God. Kailangan pray. Kailangan attend the morning prayer dahil pinaaga na ito 5 a.m. Ayan. 5 a.m. na po. Don't watch na po iyon. Amen. Pray. Read His Word. Meditate on His Word. Day and night. Day and night. Amen. And you will receive whatever you desire. Amen. Nangako ang Diyos eh. Lahat ng gusto mo, pagkakaloob ko, kailangan mo lang sumunod. Kailangan mo lang magbasa ng Biblia. Kailangan mo lang manalangin sa akin. Kailangan mo lang akong kausapin, anak. Amen. Tapat ang Diyos, mga kapatid. Amen. Tapat ang ating Panginoon. Lahat nga po ng nakaranas ng katapatan ng ating Panginoon, pumalakpak at sumigaw ng malakas na, Hallelujah! Amen! Amen! Hallelujah! James 4:3, ang sabi po sa James 4:3, but when you ask, you do not receive because you ask with wrong motives. Amen. So be careful when you ask. Kailangan mong maging maingat sa iyong mga hinihingi. Should have the right motive. Amen. Ano pang sabi? That you may spend what you get on your pleasure. Amen. Verse 8 na po tayo. By this my Father is glorified. Sa verse 8 po. By this my Father is glorified that you bear much fruit. So you will be my disciple. Ayan. Paano ba malalaman na ikaw ay disipulo ng ating Panginoon? Buksan nga po natin sa John 13 verse 35. By this all will know that you are my disciples if you have love for one another. Ayan. Ano daw po ang karakter para malaman na ikaw ay disipulo ng ating Panginoon? Umiibig ka. Iniibig mo ang iyong kapwa. Amen. Iniibig mo ang iyong kapwa. And that's the fruit. Amen. That's the fruit ang sinasabi ng ating Panginoon. You have that fruit when you have the love. That love that comes from God. Amen. Kapag ikaw ay laging punong-puno ng pag-ibig, alam niyo po, ang sarap i-share ng pag-ibig. Amen. Kasi sometimes, nahihirapan ka to give that love because baka wala ka nararanasan at nararamdamang pag-ibig. Pero kapag naranasan mo yung pag-ibig ng Diyos, ito'y nag-uumapaw, walang hanggan, hindi mauubos. Kaya yung pag-ibig ng Diyos, binigay sa iyo, ibahagi mo sa iba.
Amen. Be a blessing to others. Amen. Yung pag-ibig ng Diyos, yung mga nararanasan mong pagpapala ng Diyos, maging pagpapala ka din sa iba. Love one another. This is the one of the fruit na sinasabi po that you will bear much fruit. That you have that love from our Father. Meron kang pag-ibig na lagi mong, alam mo yung pag may nakitang kapatiran, nadidiscern mo yung kanilang kalagayan. Amen. Hindi lamang po pinansyal. Alam mo yung kailangan nila ng pagyakap, kailangan nila ng panalangin, kailangan lang nila pagtapik mo. Yung pagngiti mo pa lamang po, alam mo na may pag-ibig to ng Diyos. Amen. Meron tong mga nag-uumapaw to. Ito, alam nyo po, yung sa anak ko, sa daycare school. Nagpunta po ako doon ng first day po ata. Sabi sa akin nung teacher, Mami, bakit wala ka kahapon? Meron kaming overall, anong tawag dito? Election for the officers. Sabi ko, hindi po talaga ako umaten para makatakas sa pagiging officer. Sabi ng teacher, kasi Mami, parang ikaw yung nararamdaman kong gusto ko itang maging presidente ng overall ng mga nanay. 130 plus po ata ang estudyante. Parang gusto kita, hindi ko siya kilala, si teacher. Parang ang gaan lang ng loob ko sa'yo, Mami. Gusto kitang maging presidente. Teacher, pagod na ako sa pagiging presidente. Sa dalawang anak ko na grade 2 and 3. Kaya po ako hindi umaten para makaligtas. Pero sabi ko, kahit hindi po ako presidente, kahit hindi po ako officer, I will support yung mga projects sa school, at ipapanalangin ko po kayong palagi, lalong higit yung mga batang hinahawakan nyo. Alam niyo po yung pagkakipag-usap ko pa lang doon sa teacher, umiiyak si teacher. Sabi ko, may nasabi ba akong masama? Sabi ng teacher, Mami, ayan talaga ang kailangan ko, yung panalangin. Mami, pag may mga gawain, pag may event, laging ikaw na ipagpe-pray ko sa bawat event. Sabi ko, hindi pa rin ako nakaligtas. Hindi, nakaligtas sa presidente. Pero sa pananalangin, okay lang naman yung mananalangin. Kasi po, nung last time, yung unang-una po kasing meeting, sabi ng teacher, akala ko po kasi parang bayanihan ng mga bata. So, syempre, punta kami doon. Tapos sabi niya, sige, tayo, yung pang-session lang na officer. Sige po, mag-start na po ang meeting. Sino po ang gustong manalangin? Walang nagtataas. Ako kunwari, wala akong naririnig. Kasi pag nagpakita ako, mapapansin ako. Yan, walang nagtataas. Sino po ang marunong manalangin dito? Meron po ba ditong sister or pastor na marunong manalangin? Hindi pa rin ako nagtataas. Pero sabi ng Panal ng Espiritu, manalangin ka na. Hindi ko kinaya. Amen. Ang conviction. Hindi ko matiis na walang nananalangin. Sige po, ako na po magpe-pray. Amen. Dahil wherever you go, when you are connected to the vine, mararanasan ng mga taong nasa paligid mo ang presensya ng ating Panginoon. Hindi ka ba nila kilala, pero nakikita nila ang kaluwalhatian ng Diyos na nagniningning sa buhay mo. Amen. Nagtaka ko, hindi naman ako kilala, gusto akong presidente. Napag-isip-isip ko, pwede na akong tumakbo na kagawad, kapitana sa barangay namin. Di ba nagpunta akong Talipapa, akala naman teacher ako. Ma'am, ano pong grade ang tinuturuan nyo? Wala po akong grade na tinuturuan. Ako po yung plain nanay sa bahay. Akala ko po teacher kayo. Kaya pala pag dadaan ako, i-greet nila ako, good morning ma'am. Ako naman si good morning po. So feeling ko naman, ginigreet lang nila ako kasi nga, siguro ako suki sa Talipapa, ganyan. So yun pala, nagtanong, ma'am, panghapon na po kayo kasi umaga ako bumibili. So syempre nagtataka bakit wala akong pasok. Panghapon na po kayo, ang klase nyo. Sabi ko, hindi po, pang umaga. Ako naman si sagot ng sagot. Akala ko siya tinatanong yung mga anak ko. Sabi ko, opo, pang umaga po. Ayan, sabi, wala po kayong klase ngayon? Hindi, meron po. Sagot din ako ng sagot. Ayan, sabi, ma'am, ano pong grade level ang tinuturuan nyo? Hindi po ako teacher. Akala ko po, isang taon may gitna pa ako bumibili doon sa Talipapa. Nabudol ko sila. Siguro minsan kaya may discount ako, akala nila teacher. Kaya happy Teacher's Day sa mga teachers po natin. On October, tama po, mga teacher natin. Palakpakan naman natin yung mga teacher natin. Ayan ang mga nandito. Alam niyo po,
And we should respect them always. Amen. Wala pong makakapantay sa trabaho ng mga guro. Ayan. Marami po tayong teachers dito. Ayan. Si Teacher Jay, Teacher Irma, si Teacher ayan, Shirley, ayan, si Teacher Abby, marami pa si Teacher Roxanne nandito ba? Marami tayong teachers dito. Kaya palakpakan po natin muli ang ating mga guro. Siyang humuhubog sa ating mga anak kapag nasa eskwelahan. Ayan. Kaya pag dumadaan ako ulit to, feeling ko teacher na ako. Ayan. Class, behave. Ayan. Asan na ako? Ayan. Behave ha. Wala mo na mag-make I go out. Matatapos na tayo. Ayan, asan na tayo? Verse 9, as the Father loved. Verse 9 na po, kuya. Pakita natin. As the Father loved me, I also have loved you. Abide in my love. Ayan, sabi niya, abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love. Just as I have kept my Father's commandments and abide in His love. Amen. The love of the Father to His Son, ay ito po yung pag-ibig ng Diyos Ama sa Kanyang anak, it is the measure also of the love of Jesus unto us. Amen? Nakuha natin yon. Kung gano'ng iniibig ng ating Diyos Ama ang ating Panginoong Jesus, gano'n din tayo iniibig ng ating Panginoong Jesus. Amen? That is also the measure of the love of Jesus unto us. Sabi, love one another. Ay, sorry po. Nandito na. 1 Corinthians 6:20. Anong sabi dito? Gano'n tayo minamahal na ating Panginoong Jesus? In 1 Corinthians 6:20, you were bought at a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit. You were bought at a great price, doon po sa ibang translation. Ang sabi diyan, you were bought at a great price. And what is that great price? That is the life of Jesus. Amen. Binili tayo ng buhay ng ating Panginoong Hesus para po tayo ay maialis sa kasalanan at maranasan po natin ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Ganun tayo kabuti at minamahal ng ating Panginoon. That's the measure of the love of Jesus unto us. His life is being given for you. Amen. That cross is the symbol of God's unconditional love for you. Amen. Yung pag-ibig ng ating Panginoon para po sa atin, walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Romans 8, buksan natin. Alam natin yan eh. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, distress, persecution, famine, or nakedness, or peril, or sword? Alam niyo po, walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Ano mang mga pinagdaraanan mo, ano mang kasakitan, ano mang po mga persecution, walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos para sa iyo. Amen. It is for you. Lagi kong sinasabi, make it personal. It is for me. God loves me. Amen. Jesus saved me. Jesus cleansed me. Jesus renewed me. Amen. Amen. Jesus healed me. Make it personal. Make it a relationship with Jesus. Amen. In verse 10 to 11, sabi dyan, that my joy, basahin po natin, that my joy, when you are connected in the vine, that His joy will remain in you, and that your joy will be complete or will be full. Amen? Sabi, these things I have spoken to you, that my joy may remain in you, and that your joy may be full. Amen. Anong sabi dito sa Psalm 16:11, you will show me the path of life. In your presence, there is fullness of joy. Kaya when you are connected to the vine, when you are connected to the presence of God, when you are connected to the love of the Father, you will experience the fullness of His joy. Amen. That His joy will remain in you.
Amen? Makikita palagi yan from inside out. Yung kagalakan ng ating Panginoon, kasiyahan, makikita yan sa iyo. Amen? That wherever you go, makakahawa ka, kapatid. Amen? Lagi sinasabi sa akin, bakit yung mga mata mo parang laging nakangiti? Because of Jesus, na kahit parang naiiyak, kahit galit, parang laging nakangiti. Because of Jesus, because I am connected to the vine, and that is Jesus. Amen, amen, amen. Lagi po nating hangarin na lagi tayo nakangiti. Yung mga mata mo na parang laging pinagpapala ng ating Panginoon. Amen, amen. Be connected, stay connected to the vine. Amen. Be connected to the Father. Amen. Mabilis lang po. Ito, 12 na pala. So ano ba? Yung mga enemies of a Christian. Mabilis lang po. There are 3 enemies of a Christian. The pride, so that we should pray. Amen. Kasi ma-pride tayo eh. Kailangan nating mag-pray para maging mapagpakumbaba tayo sa ating Panginoon. Pangalawa, the lust. Amen. Kaya we should fast. Eh, di ba, kapag nag-fasting po tayo, hindi lang naman po yung pagkain inaalis sa atin. Ang inaalis sa atin, yung ating mga kagustuhan. Amen. Sa mundong ito. Amen. And the greediness, yung ating pagiging sakim, kaya we should give. Kailangan nating ma-practice yung ating po pagiging generous. Yung generosity of being a Christian. Because pinapatay nito yung pagiging greedy mo. Amen. So those 3 enemies, kapag pinatay mo lahat yan, the joy of Jesus will be full in you. So, but you should pray, you should fast, and you should give. Amen, amen. So, sige po tayong po lahat ay tumayo at tayo po'y magtatapos na. Hallelujah. Thank you, Father. So, where is your life connected right now? Saan ba nakakonekta ang buhay mo ngayon? Ayan, iiwanan kong tanong sa iyo ngayong umagang ito. Saan ba nakakonekta yung buhay mo, kapatid? Tingnan mo nga yung katabi mo, saan siya nakakonect? Mabagal ba yung connection niya? O speed? Yung speed ba mabilis? Ay, yung yung speed ng kanyang connection ay mabilis. Ayan. Hallelujah. Hallelujah. So ito po huli, 5 ways to strengthen our relationship with God. Number 1, humble yourself and pray. Para mas lalo po nating palakasin ang ating connection sa ating Panginoon. Number 1, you should humble yourself and pray. Number 2, read and study your Bible. Number 3, join a fellowship sapagkat ito'y magpapalakas po sa iyo. Amen? Kapag malakas yung connection ng nasa kaliwa mo, malakas ang connection ng nasa kanan mo, ay siguradong magiging malakas at mabilis ang connection mo. Amen. Join a fellowship. Huwag kang mahiya na sumali sa ating mga gawain dito. Kanina sabi ni Sister Grace, description niya, exciting activities in the church. Amen. Kailangan lahat ng mga ministeryo, lahat ng activity po natin sa ating simbahan, lagi tayo excited na mag-join. Amen. Sapagkat lagi po tayong may mapapala doon. Hindi po masasayang ang oras na ipinagkaloob nyo sa bawat gawain sa simbahan. Do good for others. Lagi po nating isipin ang kabutihan ng iba. Amen. Lagi po nating isipin at magbigay ng pag-ibig sa ating kapwa. Amen. Seek out your spiritual gift. Seek out your spiritual gift and ask God, amen, for your gifts. Amen. Hindi po tayo makakatanggap kung hindi po tayo hihingi sa ating Panginoon. And lastly, in John 15, verse 12 to 17, sabi nito na ating Panginoon, my command is this, love each other. We will go back to the basic. Kita nyo po? We will go back to the basic. And what is the basic? Love. Magmahalan daw po tayo, sabi ng ating Panginoon. Mahalin po natin ang ating kapwa. Amen? Love each other as I have loved you. Greater love has no one than this, than to lay down one's life for one's friend. You are my friend if you do what I command. Amen? Inalis na tayo ng Diyos sa pagiging servant. But God made us to be His friends. Kapag friend, lahat sinasabi sa iyo ng ating Panginoon, lahat isisiwalat sa iyo ng ating Panginoon,
Tutulungan ka ng ating Panginoon 24/7, hindi ka iwanan ng ating Panginoon sapagkat ikaw ay kanyang kaibigan. Amen. Hindi nalilimitahan sa pagiging servant, pero ang sabi ng Panginoon, I made you to be my friend. Amen. Ano pang sabi po? Next, Kuya. Verse 15. I no longer call you servants because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends. Katulad ng sabi ko, for everything that I learned from my Father, I have made to you. Wow, ang galing nun. You did not choose me, but I chose you. Amen. Sabi natin, Panginoon, anak, I chose you. I just want you to be connected to me. Anak, I chose you even though you did not choose me. But I still choose you. I did not give up on you, anak. Just stay connected with me so that you can bear fruit. Anong sabi? And that fruit will last. Amen. It will last forever. It will last forever. Ang lahat ng magiging bunga mo, ito po'y magiging walang hanggan. Makakarating sa iyong apo, sa mga kaapo-apuhan, mararanasan nila ang pagpapala buhat sa ating Panginoon. That whatever you ask in my name, the Father will give you. This is my command. Love each other. Love each other. Love each other. Love each other. Be connected to the vine. Amen. Huwag mo laging iisipin na because of you kaya ka namumunga. No, it is not because of you. It is because of the vine that gives you life. It is because of the vine that gives you nutrients. It is because of the vine that gives you strength. It is because of the vine that saves you from your sins. Hallelujah, hallelujah. Ay, Panginoon, salamat, salamat. Lord God, we surrender our lives, Father, and we want to be the branch in your vine, Lord. Because whatever runs in the vine, it runs in the branches. Ano bang dumadaloy sa vine? The vine has the power. And when the vine has the power, the branches will also have that power. The vine has the authority. So the branch will have also the authority. Amen. The vine has that unconditional love of the Father. So the vine will experience the unconditional love of the Father. Stay connected. Stay connected. Be attached. Abide in His love. Abide in the presence of God. Obey His promises. Be immersed. Be immersed in His presence. Because in His presence, there is fullness of joy. Kaya, Father, we thank you. We thank you, O God, for all the nutrients, for all the strength, for all the love that we are receiving, oh God. Prune us, Lord. Prune us, Father. Prune us, Lord. Trim us all the weaknesses, all the addiction, all the dead cells in our body. Cut it all down, oh God, so that we will bear much fruit, Lord. We thank you, Father. We thank you. Oh, God, we thank you that true enough, apart from you, we are nothing. Eh, Panginoon, salamat po. Bless each and every one in this place, oh God. Na lahat po ay mamumunga, Panginoon. We will bear fruit with the quality of that love that comes from you, Father. Lord, magiging masarap, masagana ang bunga dahil ito po'y dahil sa iyo, para sa iyo, Panginoon. Ito po'y, ikaw, Panginoon, ang pinagmumulan ng lahat ng ito. Hay, Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba. We humble ourselves before you, Father. And let us be fruitful from this day on, Panginoon.
From this day on, Father God, kami po ay lalabas, mamumunga, Panginoon. At marami po, Panginoon, ang makakatikim, Panginoon, ng bunga na nagbubuhat sa iyo, Father God. Marami ang maliligtas, oh God. We will walk, Father. We will evangelize. We will share your word, Father God. Upang maraming makaranas, oh God, ng kaligtasan buhat sa iyo. Because that is one of the fruit, oh God. That is to love one another, Father. We thank you, Father. We thank you, Jesus. And this we pray. Everyone says, Amen, Amen.